Ikalawang martial law anniversary na sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi lang paggunita niyan ang tila nababago kundi ang maraming bagay na nakakabit sa administrasyon ng kanyang ama. Kaya may mga grupong gumagawa ng paraan para hindi malimot ang mga dapat natututunan sa bahaging yan ng kasaysayan. Narito ang special report na tinutukan ni JP Soriano. Curfew is established from 12 o'clock midnight. Binansagang madilim na kabanata ng kasaysayan. Pero ang ganitong pagturing sa martial law na idiniklara 51 taon na ang nakararaan. Tuluyan bang nabago? Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ngayong pamilya Marcos muli ang nasa kapangyarihan? Ngayon, uso na ulit ang Marcos. Yes! Marami na pong nagsasabi na tanging loyalista raw sila mulat sa poll. Ang mga katagat pangalan na nakakabit noon sa administrasyon ng nakatatandang Marcos, nagbabalik na rin muli. Kaya naging kontrobersyal na usapin nang maglabas ng direktiba ang DepEd na baguhin ang titulo ng paksa sa kurikulum ng grade 6. Imbis na diktadurang Marcos, tatawagin na lang itong diktadura. Isinusulong din ng Armed Forces of the Philippines ang pagtuturo ng umano'y naging benepisyo sa ekonomiya ng martial law na balak daw ipasa sa CHED at sa Department of Education. Ano ang naging benefits ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. sa ekonomiya ng ating bansa? The hope of the department is to present a balanced view. It is also imperative, Mr. Speaker, that the youth of today will be informed of what happened in the past and the learnings of the past. Pagdating naman sa ganito, it's an expertise thing eh. So kapag curriculum ang pinag-uusapan, kailangan natin sundin ang curriculum and teaching strand at respetuhin kung ano yung sa tingin nila ang pinakatama at pinaka-appropriate akma na ituro pa sa ating mga estudyante. Ang pagbabago ng turo tungkol sa martial law, inaalmahan ng mga naging biktima ng human rights violations noon. Tulad ni dating Commission on Human Rights Chairperson at dating Party List Representative Eta Rosales na inaresto ng militar noong 1976. Tinorture, kinoryente at kinulong si Rosales ng mahigit 1 buwan. Don't you dare, sabi kong gano'n, change and remove the name Marcos from the dictatorship. Hindi nila dapat makalimutan ang katotohanan. No? There should not be any distortions of truth. And it should be evidence-based. Ito ang gusto ring kalabanin ng Project Gunita. Grupong ang misyon ay kontrahin ang anilay pagmamanipula sa kasaysayan. It's big kasi tinatanggal mo yung accountability nung mismong nagpatupad ng batas militar. Para hindi malimot ng mga Pilipino ang kasaysayan ng martial law era sa Pilipinas, binuo ng Bantayog ng Mga Bayani Foundation ang Bantayog ng Mga Bayani Museum. Dito po sa Bantayog ng Mga Bayani, mahigit 300 pangalan ang mga nakasulat dito. Sila po yung mga Pilipinong nakipaglaban noong martial law, lumaban para sa kalayaan ng mga Pilipino. Halos lahat sila patay na. Marami sa kanila nawala at hindi na kailanman nakita pa. Pero sa pagsulat ng kanilang mga pangalan dito, naroon yung pag-asa na kahit papano, kahit minsan, maalala sila ng mga Pilipinong nabubuhay pa. We're dealing with facts here. We're dealing with historical truth. Bukod sa Bantayog ng Mga Bayani, gumugulong pa rin daw ang plano para sa pagtatayo ng Martial Law Museum na itinakda pa sa isang batas na naipasa noong 2013. Inaasahang matatapos sa December 2025 ang Martial Law Memorial Park, panahong sakop pa rin ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. The Freedom Memorial Museum is a collection of facts. What are the facts? There were gross human rights violations during the Marcos martial law period from 1972 to 1986. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Malacanang ngayong martial law anniversary. Pero sabi ng palasyo, wala silang ilalabas na pahayag. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok
24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.